At eto na nga mga kababayan, Master Judea nagbabalik na naman at sa video na ito pag-uusapan natin ang magandang development na nanggaling sa abogado ni President Duterte diyan sa ICC mga kababayan. At pag-uusapan din po natin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating lipunan na kanina meron na namang ang gulo na ng Pilipinas mga kababayan. Abay kung nakakapagreklamo lang ang bansa natin baka iyak na ng iyak yan. Oo. Kasi napakainit ng mga ulo ng mga tao ngayon at maraming krimen ang nangyayari sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Oo. Pero sabi ni Marbil, oo, kasalanan daw ng social media sa paglaganap ng mga krimen sa Pilipinas. Nako po, oo. Oh, meron na naman kanina. Oo, maglola na naman. Okay. Negosyante, pinagbabaril, tinambangan. Nako po, oo. Grabe na sa Pilipinas. At kahapon, mga kababayan, di ba? Nagulantang tayo doon sa road race diyan sa Antipolo. Aba, matindi ito, mga kababayan. Iba na ang nangyayari sa Pilipinas. Parang tama yung mga sinasabi ng mga ating mga kababayan na parang nakakatakot na naman na lumabas. Okay? Alright, so pag-uusapan po natin lahat yan, mga kababayan. Ano? So magabang-abang po tayo dahil pag-uusapan natin ang mga pinakabagong update sa ating lipunan lalo-lalo na sa update dyan kay Pangulong Duterte. At sino nga ba itong true warrior at sino ang tinanggalan ng ulo? Mamaya, pag-usapan po natin yan pagkatapos nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At eto na nga, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe at malaking tulong po yan sa ating channel. Alright, so umpisa na po natin mga kababayan ang ating usapan. Okay? Magbigay lang po tayo ng update doon sa nangyaring road rage kahapon na talaga namang ikinabahala ng taong bayan. So ayan ba, makikita nyo sa screen mga kababayan, pero parang ayoko i-play. Oo. Baka ma-strike tayo dyan kasi yan po ay crime. Oo. At yan po ay talaga namang hindi pinapayagan ni YouTube. Kaya wag na lang natin i-play. At yun mga kababayan, ito ay nagsimula sa gitgitan sa kalsada, no? Oo. Gitgitan sa kalsada at parang napapansin ko ngayon ang init ng mga ulo ng mga tao. Kung saan-saan na lang may nagsasakitan, ito ba ay bunga ng kahirapan? Ito ba ay bunga ng pagdodroga? Bunga ng kawalan ng pag-asa sa Pilipinas? Abay, pwede namang iwasan ang road rage na yan, mga kababayan. Ano? So, sa bagay, mga mangilan-ngilan lang naman yan ang nangyayari dito sa ating bansa. Pero, kahit papaano, dapat yan talaga iniiwasan. Dapat nga hindi talaga nangyayari yan. Oo. Pero kahapon talagang may mga bumulagta, mga kababayan. So, at nahuli na po yung suspect. Nahuli na po yung suspect at apat ata yung tinamaan ng bala. At yung isa po dyan ay pumanaw na. Okay? So, mamaya, pumanaw tumatawa. Pumanaw, pumalapalakpak. Anyway, mga kababayan. So, ito po. Nahuli na po yung suspect dyan at ito yung kanyang sinabi. Pakinggan po natin. Hindi ko alam kung nagdodroga po ito kasi wala namang sinasabi. Pero ito po, panoorin po natin. Sa road rage, humingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Na dahil po sa aking pagkakabugbog nawala na po ako sa aking sarili dahil masakit na po yung nararamdaman ko Ano ka po sa lahat, sir? Paano ko sa'yo? Nagmamadali lang naman po talaga ako nun, sir, kasi nakasal po ako. Okay. Sila lang po itong nagbigay ng komisyon po na humingi na po ako sa kanila ng
paunmanin, humingi pa ako ng paunmanin. Eh, yung isa pong naka-helmet po talaga eh, masyado pong mainit talaga eh. Sabi ko sa kanya, tayo, wag ka masyado mainit. Sabi ko gano'n, hanggang sa, pinagmumura po ako. Tapos natamaan po ng kamay niya yung brother ko, panguso. Tapos doon na po kami nag-init dalawa, doon na po kami nagsutukan. Ayun, okay. So, yan, may video po, mga kababayan, na nakita natin. Ayan, Ayan. Okay. So, may video po yung nakamotor, no? Nagvi-video siya kung saan sinusundan niya, no? Sinusundan niya itong naka-SUV. Oo. Sabi niya, marinig pa nga doon. Yan, ginit-gita ko niyan. Oo. Ginit-gita ko niyan. Oo. Syempre, mag-iinit talaga ulo mo. Pero, yun nga, pare-parehas. Sinami naman itong suspect at nakabaril na pare-parehas may init ang ulo nila. Kasi kung nagkataon na isa sa kanila ay malamig ang ulo, siguro hindi nangyari yun, mga kababayan. Ako mainitin din ang ulo ko pero kinokontrol ko lalo-lalo na nasa kalsada. Kasi pag napasok ka sa sitwasyon na yan, mahirap po lumabas yan, mga kababayan. Oo, sigurado pagdudusahan mo yan, di ba? So ang update nga po dito, yung isa na nabaril niyan, namatay na po. Tinamaan sa ulo. Ewan ko ba? Oo. Ang dami na naman na maiinit ang ulo sa Pilipinas. Oo. Pero yan huwag kayong basta-basta magpo-post ng mga krimen-krimen kasi nagagalit si Marvil. Oo. Kapag may mga krimen-krimen na mga ganyan, sikreto lang. Oo. Huwag ipopost sa social media, baka malaman ng mga kababayan natin Pilipino, mapahiya sila, 'di ba? Bumaba daw yung crime rate kalalabas lang nila ng di ba? Kalalabas lang nila ng datos nila na bumaba daw yung crime rate. Ayan na. Oo. Parang ang hirap paniwalaan kasi araw-araw ang dami natin nakikita sa social media. Oo. Ito siguro hindi nare-report sa mga kapulisan, hindi nare-report sa istasyon ng pulis. Oo. Kaya siguro, mababa yung crime rate nila kung hindi nare-report, no? So, anyway, magdala po tayo lagi, no? Magbaon po tayo ng maraming pasensya. Oo, lalo na sa kalsada, iba-ibang klase tao. Makakasalamuhan natin dyan, di ba? So, ang pinaka-importante dito, isipin po natin kung paano tayo umalis ng bahay, dapat ganun pa rin tayo na makauwi. Maliban na lang doon sa mga mag-asawang nag-aaway, di ba? Pag alis mo sa bahay, magkaaway kayo ng asawa, no? Tapos pagbalik mo, magkaaway pa rin. Hindi ganoon, di ba? So, ang ibig kong sabihin, maayos kang umuwi ng bahay. Dapat pilitin mo na maging maayos ka rin. Maayos kang umalis ng bahay, pilitin mo na maging maayos ka pa rin sa pag-alis ng bahay. Isipin mo na lang yung gagastusin mo kapag, halimbawa, ikaw mainitin ulo mo, nasagi yung sasakyan mo, di ba? Nasagi yung motor mo. Wala po dyan nananalo. Lahat po dyan natalo, di ba? Mas masarap yung mas maraming kaibigan kaysa sa marami kang kaaway. So, isipin nyo na lang na lagi yung kailangang makauwi ng ligtas sa bahay. Di ba? May nag-aantay sa inyo, mga asawa, mga anak ninyo, di ba? So, yan. Isipin kung bakit ka lumabas ng bahay. Bakit ka lumabas ng bahay? Hindi ka naman lumabas ng bahay para makipag-away, di ba? Hindi ka naman hindi mo naman plinano na lumabas ka ng bahay para makipagsigawan ka sa kalsada, di ba? It's either lumabas ka ng bahay para magtrabaho ka, maghanap buhay ka, o may pupuntahan ka, di ba? So, dapat sineset natin yung mindset natin, lagi, no? Ako, ginagawa ko rin yan, yung pagsiset ng mindset, no? Lagi nating isipin kung bakit tayo lumabas ng bahay, di ba? Para maghanap buhay, hindi para makipag-away, mga kababayan. Okay? So, yan lang po ang moral lesson dito sa na to. Kasi, doon sa mga nauna, di ba, may mga road rage din, pero doon, nagkabunutan lang ng baril, di ba, nagkabatok-batokan lang. Pero ito, malala ito, mga kababayan. 4 ang tinamaan ng bala. So, pati ata yung kalibin partner niya, yung partner niya, tinamaan din ng baril niya. Okay? At kung maaari, mga kababayan, huwag na magdala ng deadly weapon, tulad ng mga baril, kutsilyo. Lalo na ngayon, putang ina, gunman, bakit may nagdadala ng baril?
Oh. Kasi ito ganito lang kasi yan eh. Ang mentalidad ng mga tao, lalo na tayong mga Pilipino, kapag may baril, kapag may kutsilyo, kapag may patalim ka, o kapag may armas ka, tumatapang ka eh. Tatapang ka talaga pagka mayroon kang mga ganon. So, lagi po tayong, imbis na patalim, baril, magbaon na lang tayo ng mahabang pasensya. Ako kapag nabubuisit sa kalsada, kinakanta-kanta ko na lang, di ba? Kasi totoo naman yan na marami talagang kupal sa kalsada. Yung gigit-gitin ka, oo. Yung bubusinahan ka napakahaba, oo, di ba? Ano naman, di ka naman nasaktan, di ba? Kaya ako hinahayaan ko na lang yung mga yun. Hanggat makakayang pagpasensyahan mo na lang. Oh, yung sisingitan ka ng alanganin, ikakat ka, wala namang problema doon eh. Basta importante, hindi ka nasaktan. So, ilaan po natin ang ating lakas. Ilaan na nating lakas sa mga bagay na kapaki-pakinabang, di ba? Kasi kapag napasok ka sa ganyan, sira ang buhay mo, sira ang pamilya mo, walang nananalo dyan eh, di ba? O lahat dyan talo kapag nakipag-away ka. Wala naman kahit nabugbog mo yung isa, kahit nabaril mo yung isa, wala. Parehas kayong talo. Nabaril mo nga, kulong ka naman. 'Di ba? Yung nabaril, it's either 50-50 o babawian ka ng buhay. Katulad ng isa, yung driver na matanda, 51 years old na ata yun. Yun ang napuruhan kasi sa ulo tinamaan, 'di ba? So ingat-ingat tayo sa kalsada, mga kababayan. Kasi mahirap na hindi natin kilala kung sino ang ating kaharap, 'di ba? At 'wag magdadala ng mga armas na nagpapalakas kasi ang armas na 'yan sa loob ng tao. Lalo na ngayon, hindi ko alam, putang ina no? Itong gago na 'to no? Oo. Alam mo na kasing gunman, magdadala ka pa ng armas, pukin ang ina mo ka rin 'di ba? Bakit? Pulis ka? Ha? So ayan, di kung sana wala kang dalang baril, di nagkasuntukan lang kayo doon. Walang problema sa suntukan Walang problema sa suntukan. Pero pag may saksakan na may barilan, yun ang problema. Katulad niyan. Pasok ka sa oblo. Tatanga-tanga ka rin kasi, mayabang ka rin kasi, di ba? Mayabang ka rin kasi, ha? Biruin mo, gunman magdadala ka ng baril. Anong tawag sa'yo doon? Mayabang, di ba? Yan ang problema 'di ba? Yung mga baril, porke nagkaroon ng baril, pinagyayabang. Nak ng putya naman, yan, nakakakulong ka ngayon, 'di ba? So yung batas kasi sinusunod yan Kapag ikaw hindi ka sumunod sa batas, yari ka, 'di ba? Gumagaya ka kay Marcos Jr. Gumagaya ka sa sa gobyerno ni Marcos walang batas-batas Kaya ganyan talaga ang aabutin mo. Gunman magdadala ka ng baril, di sana, di ka nakakulong diyan. 'Di ba? So sumunod tayo sa batas. Kung may mga tao na hindi sumusunod sa batas, wag na nating gayahin. 'Di ba? Kasi may kalalagyan diyan, yung mga taong hindi sumusunod sa batas, kahit sila pa ang may kapangyarihan ngayon, may kalalagyan yan, may kalalagyan yan pagdating ng panahon. 'Di ba? Pero may alam ako, lahat tayo diyan talo. Kapag di mo sinunod ng batas, lumabag ka sa batas ng tao, sa batas ng Pilipinas, kawawa diyan, talo tayo diyan, 'di ba? Pero may alam ako, laging panalo. Laging panalo. Panalo sa serbisyo, panalo sa tapang, panalo sa malasakit, at saka hindi sumusuko sa laban. Kapag gaganyan, alam na natin yan kapag hindi sumusuko sa laban, may malasakit, no? Duterte yan. Diba? Duterte yan, BP Sara yan, Ayan, Diba? BP Sara. Pero hindi ito panoorin lang natin to. Pero hindi ito ang binabalita ko It doesn't have to be 30,000. They have to prove that it's systematic and it's sabi sa press conference. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? So mga bobo yung abogado nila sabi ka, si BP Sara pala nagsabi.
really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 cases Yan, banatan mo yung mga media na yan. of evidence. And we don't even have victims. 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No. No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Bobo yung abogado niya. You have so much on your plate. Birthday ng presidente, you are the vice president, malayo kayo sa pamilya niyo na nasa Pilipinas. How do you manage? Paano ang strategiya ninyo para sa family? Pag-aalaga sa pamilya, pati na po itong mga problema na Wala ka lang pakialam doon, buhay niya yan. Kung ano na pinagtatanong mo eh. Well, nung dumating si Hanilet, ay nakalibot na ako ng maayos. Napuspos ko na yung mga dapat pusposin, ma'am. Na-shave ko na yung aking legs. Napipitan ko na yung aking kuko nung dumating si Hanilet. So, ang lahat ko ay okay na ako. Sakto naman yung tulog ko, sakto yung kain ko. So, wala na tayong problema dyan. Pagdating naman sa mga anak ko, nandiyan yung aking husband, siya yung parent ngayon, solo parent siya tungkol sa aking mga anak. At pagdating naman sa trabaho ko sa Office of the Vice President, dahil nga Ayan, okay na po yan. Actually, hindi naman dapat yan ipi-play ko. Ito eh, oh. Yung true warrior. Alam nyo kung sino talaga ang true warrior dito? Mga Duterte, di ba? Ay, mga Duterte, mga kababayan. Lalo-lalo na si BP Sara Duterte. Isa laban sa lahat. Biruin mo yan. Si BP Sara lang ang nasa gobyerno ngayon sa nasyonal na kalaban or kinakalaban ng halos lahat ng mga politiko sa bansa natin. Kaya tama itong sinasabi ni Senator Robin Padilla a true warrior itong si BP Sara Duterte. Anak ng toko, Muslim yan eh. Mga lahi ng Muslim si BP Sara eh. Ito, unang nandito na lahi ng mga tribo-tribo yan eh. Tuloy. among the children po. Nakakasama mo ngayon si Vice President Sara habang nandito sa The Hague. At isa ka sa mga unang nandito na kasama po niya. How is she handling all of this? Like a true warrior. Yeah. Talagang warrior talaga. Naiyak at any point. Hindi. Tapos na yun. Nasa loob na ng battle si ma'am eh. So, no time to cry. Tapos na yung oras na yun. Itong panahon ngayon, everyday strategy. Everyday legal strategy dito. Hindi natin kalahi itong mga to. Iba kultura ng mga tao dito. No? So, ang lahat ng suporta, binibigay namin kay ma'am. Talagang pagdating sa legal, hindi kami masyadong nakikialam doon. Forte niya yun eh. Pero pagdating sa mga tao, sa mga Pilipino, kami yun, linya namin yan. Meron kaming division ng trabaho. Yan. Palakpakan natin. Ito ang mga tunay na kaibigan. Walang iwanan. Di ba? Katulad nito, si Senator Robin Padilla. Nanalo si Senator Robin dahil kay Pangulong Duterte. So, hindi niya iniiwan si Pangulong Duterte. Pero yung isang politiko dyan, pabalik-balik sa Davao, sinundan pa si BP Sara hanggang sa Cebu. Walang utang na loob no? Nakipagkaibigan lang para masungkit yung kanilang inaasam-asam. Tapos ngayon, nung nakuha na yung kanilang inaasam-asam, balik tara na, 'di ba? Pinalibing ba yung tatay nila? 'Di ba? Kaya itong si Marcos Jr., iba talaga takbo ng utak nito no? Hindi ko alam kung matino ba? Hindi, ewan ko ba? Kasi kung matino ka, hindi mo pagkakanulo ang kapwa mo Pilipino. At saka yung tatay na nagpanalo sa'yo, may pinagkanulo mo. Di ba? Dahil lang sa galit, sa ganid, sa kapangyarihan. Wala ka na naman. Kung wala kang balak na magtagal dyan, pababayaan mo na lang yung mga umaano sa'yo eh.
Pababayaan mo na lang yung mga bumabatigo sa'yo. Katulad ni Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, wala siyang balak na magtagal sa kanyang pwesto. Kaya araw-araw sa tinis na ginawa ng Diyos, binabanatan siya ng binabanatan ng mga dilawan na halos hindi malamon na puro fake news. Wala siyang ginawa, wala siyang niisa kinasuhan. Pero itong buwaka ng inang Marcos Jr. na to, no? Oo. 'Di ba? Oh, halatang halata na meron talaga sila binabalak na magtagal pa sa kapangyarihan. 'Di ba? Oh. So, eto, mga kababayan, pero alam ko malulusutan ito eh. Malulusutan ito ni Pangulong Duterte. Malulusutan ito ng mga Duterte. At pag ito na laban ni VP Sara Duterte ay naipanalo niya, aba, siya ang pinakamalakas na politiko o leader sa balat ng lupa. 'Di ba? Kasi one versus all eh. 'Di ba? Oh. Babae pa 'yan si VP Sara Duterte. Ang mga kalaban niya mga binabae. 'Di ba? Oh. Pero eto naman mga kababayan, pasalamat tayo kahit papaano nandiyan si Senator Robin Padilla, nandiyan si Attorney Harry Roque, na talagang inaalalayan si Pangulong Duterte, inaalalayan si VP Sara Duterte. Pero may maganda tayong narinig kanina. Ayon kay Kaufman, mga kababayan, kumpiyansa itong si Kaufman, yung British Israeli lawyer na si Kaufman, na maibabasura daw, itong kasong crimes against humanity laban kay Pangulong Duterte. At ayon kay Kaufman, mga kababayan, ang pangunahing argumento nila ay ang usapin ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil hindi na tayo, Hindi na po tayo parte, kasapi ng ICC. At isa 'yon sa mga questionable. At ang illegal na pag-aresto kay PRRD. Doon pa lang 'di ba? Hindi mo na kailangan maging matalino ka Kapag sinabing illegal, mali. So, kung si Kaufman, mga kababayan, nagtitiwala na may babasura at may papanalo nila ang laban, abay dapat tayo naniniwala din. Pero, panoorin po natin, mga kababayan, ang pinakabagong update. Pakinggan po natin sa bibig mismo ni Attorney Nicholas Kaufman, mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Tara. Why or how will this protest interfere with the case? Well, what I want to say on that matter is that the other day he celebrated his 80th birthday. There was a huge outpouring of support Wait and lang. love. Basta natin. And support. Is yet we intend to introduce such an application is yet to be decided. Has the former president made any statements or requests regarding the ongoing protests in support or against him, and why or how will this protest interfere with the case? Well, what I want to say on that matter is that the other day he celebrated his 80th birthday. There was a huge outpouring of support and love both in the Philippines and here in the Netherlands. That has touched him. He's been made aware of it, and he's very grateful for that. The family wants to make it clear that he opposes this. There should be no interference with the judicial process. Politics is one issue. He's aware of what's going on in the Philippines. Politics will take its course. But that has nothing to do with what's going on here at The Hague. What's going on here at The Hague is a judicial process, and it should be allowed to run its course. There should be full respect for all participants in that process, the prosecution, the defense, and the victims' counsel, who will make their submissions in due course. No one should interfere with that process. Let it run its course. Yes, we understand that. But has the present or the ongoing protests or gatherings of the supporters have made any impact already for the president to actually I think I've answered that request question. that? I've told you that the president has been made aware, the former president has been made aware. Ang kulit nitong mga reporter na to, paulit-ulit. Kayo ba talaga nakakaintindi ng English? Nagbigay na ng statement si PRRD diyan. Nagpapasalamat sila. 'Di ba? Ang gusto kasi malaman nitong reporter kung okay lang ba 'yan ng ginagawa ng mga tao. Kung okay lang ba sa ICC yung ginagawa ng mga tao na pagsuporta kay Pangulong Duterte, even yan sa Netherlands. Kasi may mga lumalabas kasi na balita na baka daw makaapekto itong mga
pagsuporta kay Pangulong Duterte ng mga Pilipino. Paano makakaapekto yan? Hindi naman pinapakialaman yung jurisdiction ng ICC. Diba? Yung mga tao, nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Hindi naman nila inaaway yung ICC. Ang inaaway nila si Bangag. So, paano maapektuhan ng investigasyon ng judicial process ng ICC dyan? Ito mga masyadong pushy itong mga no? Masyadong pushy. Mga reporter. But the outpouring of support and love for him, it's touched him, especially on his 80th birthday. Yes, we understand that. But for him to be able to, or to actually request his supporters not to interfere, has it gone? That's fully endorsed by him and his family. Interfere alin? Nag-interfere alin? Kayong mga nagbabalita kayo, wala namang supporter si Pangulong Duterte na nag-i-interfere sa investigasyon dyan sa ICC. Ang sinasabi ng mga supporter, bring PRRD home. Diba? Kasi nga, naniniwala kami na illegal siyang inaresto. Kayong mga, kaya kayo nasasabihan na biased Diba? Tuloy. That's their wish and prayer. Attorney Kaufman, Vice President Sara mentioned during the president's birthday that the president is learning to wash his own laundry. Is that something that he really has to do himself? Tangay na, pati ba naman yan? Ano naman ngayon kung maglaba si Pangulong Duterte? Ano naman kung hindi siya marunong maglaba? Anak ng tokwa. Mga media ba to talaga o ano? May mga media-media. So again, I'm not going to go into conditions inside the prison. Respect privacy. This is a matter for the family themselves and for Mr. Duterte himself. It's not my position as his lawyer to start commenting on what happens inside the prison in his daily routine. But his medical medicines, maintenance medicines, is someone administering that for him? Well, I certainly hope so. Sir, I understand you recently underwent an operation. Will this affect your duty or the ability to defend the former president? I had an umbilical hernia which was fixed within 2 days. I was on the plane the following day, much to the annoyance of my own doctor. So you're recovering well? Fighting fit is what that's what you're asking. So you're in great health? Okay. Super health. Okay. Sir, I don't run a marathon, but in good health. Sir, there's also an argument that they say that the cases filed or the cases happened during the time that we are still part of the ICC, the Philippines is still part of the ICC. Would you care to comment to that? Once again, I think you're touching on the argument of whether or not jurisdiction can be exercised. That is something which we will litigate in court, not here. Sir, if what I read is right, you previously called Karim Khan as someone who cannot be bought and someone who is a friend of yours. Now, is that true? And how are you ready to face him? He's a colleague of mine. I've known him for years. Okay, and there is nothing whatsoever to suggest that Karim Khan, in any way whatsoever, is acting other than in absolute good faith. All right. So si Karim Khan daw, kilala niya. Na ang pagkakaalam niya, itong si Karim Khan ay hindi yan nababayaran. Di mas maganda kung ganun. Kung hindi nababayaran si Karim Khan, lalong mas mabilis na makakalabas si Pangulong Duterte. Kaya lang, ang problema natin dito, mga kababayan, ang hearing sa September 23 pa. Ito talagang gobyerno, si Marcos Jr., ang gusto niyan, mawala si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas during the campaign period, during the midterm election. At wala silang pakialam kahit makauwi si Pangulong Duterte, pero ang nasa isip ko or ang analyzation natin dito, ayaw nilang nandito si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ayaw niyang nandito si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil napakalakas ng hatak ni Pangulong Duterte. Sabi nga nito ni Kaufman, mga kababayan, tinuturing daw ng mga Pilipino si PRRD bilang hero, bilang isang bayani. Pero sa akin, sa pag nakauwi si Pangulong Duterte, magiging bayani rin ito si Kaufman sa atin na mga Pilipino.
garantisado yan mga kababayan. Pasasalamatan siya ng mga Pilipino kapag naipanalo niya at napauwi niya si Pangulong Duterte. No? So yun lang po ang rason dito mga kababayan kung bakit pinadala si Pangulong Duterte. Timing na timing, di ba? Election campaign period, di ba? Pwede namang nilang gawin yan last year pa, di ba? Last year, sabi nga ni Trillanes dati, September last year, lalabas na yung warrant of arrest. Pero bakit itinaon na election? Napakasimple lang. Kung hindi ka tanga, alam mo 'di ba? Ayaw nila na nandito si PRRD kasi yung karisma ni PRRD, magagamit niya yon para maipanalo ang kanyang mga kandidato. Pero ang problema natin, tinanggal nila si Pangulong Duterte. At dahil dyan, nalungkot si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Tagal Rodrigo Duterte. Ngayon, yung aming number 1 crowd drawer, Yan. nakakulong. So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera ang PDP. Hindi po kami yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag-loob na pagkain. Darating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Correct. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So, kaya ako po nasabi na para kaming inalisan ng ulo. Yan. Kasi po yung aming ulo, na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po, nandito nakakulong. Yan. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito sa partido. Kasi po, talagang kami po ay inabandona na rin ng napakarami namin kasama sa lokal at naglipatan na po yan ng ibang partido. Kaya kami po, sa ngayon, sa totoo lamang po, para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot. Yun, okay? So, yun yung sinasabi natin doon sa title na tinanggalan ng ulo. Di ba? Wala pong tinanggalan ng ulo literally, So, pero ito alam mo, Senator Robin Padilla, huwag kang mag-alala. Dahil sa ginawa ni ng administrasyon ni Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte, ako, nakikita ko na may pag-asa na mag-landslide talaga at ma-vote straight ang PDP laban. Lalo-lalo na yung kanyang best friend na si Pastor Kibuloy. Nako, nakikita ko yung response ng mga tao kay Pastor Apollo si Kibuloy, lalo na nung naipapaliwanag sa taong bayan na itong mga kaso-kaso kay Pastor Apollo Kibuloy, mga gawa-gawa lang dahil sa politika. Nako. Oo. Nakilala ngayon ng mga tao si Pastor Apollo si Kibuloy kahit hindi niya miyembro. 'Di ba? So, ibig sabihin, itong mga haka-haka na ito, yung mga bintang na kaso kay Pastor na kung ano-anong pinagbibintang nila, hindi na pinaniniwalaan ngayon. Yan. Kaya, marami nga tayo nakikita, pinagtatanggal yung mga poster niya dahil threatened sila kay Pastor Apollo si Kibuloy. Pag pinagbuo pa natin yan, ng PDP laban, buo, di ba, puwersa na. Pero huwag kayong mag-alala, Senator Robin Padilla, dahil yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, yung unang magpapanalo sa alyansa tuloy. Magpapatalo sa alyansa at mag-aangat dito sa PDP laban. Okay? So, kasi sinisira nila sarili niya. Nakikita naman natin ngayon kung ano yung nagiging epekto ng pagtatraidor nila sa Pilipinas. Di ba? Bumulusok na po pababa ang ratings ni Marcos Jr. Samantalang si BP Sara naman ay umangat. Eto. Sana yun? Saan yung ratings dito? Saan yung ratings natin? Ito. Panoorin natin Bumagsak, buti nga sa'yo.
Tiling mataas ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte, kabaliktaran naman ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay kasi sa pinakahuling pahayag survey ng Publicus Asia, mas lalo pa ngang sumadsad ang ratings ni Marcos Jr. Sabi naman ng kaalyado ng mga Duterte, ang kulelat na grado ng Pangulo ay hindi na raw katakataka pa. Si Jason Rubrico magbabalita. Dahil sa sunod-sunod at walang katapusang issue ng korupsyon at paglobo ng presyo ng mga bilihin na pinatindi pa ng kontrobersyal at iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuluyan na ngang ibinagsak ng mga Pilipino ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nako. Patuloy na dumadaos-dos ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Mula naman sa dating 23%, bumagsak sa 14% ang trust rating ni Marcos Jr. habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating laban sa kanya. Ayon sa survey, maliban sa walang katapusang ma-issue ng korupsyon at inflation, ang paghain ng gobyernong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang tila nagpalala pa sa kabuang performance ni Pangulong Marcos. Kasabay naman ang patuloy na pagbulusok ng grado ni Marcos Jr. ay siya namang paglakas pang lalo ng suporta para kay Vice President Sara Duterte. Mula sa dating 37%, umakyat sa 42% ang approval rating ng pangalawang Pangulo. Tumaas din sa 39% ang trust rating ni VP Sara mula sa dating 31%. Ayon sa pahayag survey, lumakas ang suporta kay VP Sara sa lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa Central at North Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng kalyado ng mga Duterte, hindi na raw katakataka ang nasabing survey results. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi na nakakagulat ang pagbagsak ng ratings ni Marcos Jr. at kung hindi siya magbabago, maaring maulit ang manangyari sa kasaysayan ng bansa. Hindi na katakataka at inaasahan sapagkat yan po mawalang galang na sa ating kaibigang presidente. That is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Binigyang diin pa ni Panelo na ang taong bayan mismo ang nagluklok sa mga nasa ehekutibo at lehislatura upang magsilbi ng tapat at buong puso sa bansa. Ngunit sa halip na unahin ang kapakanan ng sambayanan, tila kabaligtaran ang nagaganap, isang realidad na hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Dagdag pa niya, dapat nang kumilos ang administrasyon bago mahuli ang lahat. Kaya we're addressing the people in the government, especially their hierarchy, those who wield political power. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA. 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika. Para umakyat na ho tayo. Hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok. Batay din sa pahayag survey, kabilang ang mga isyu sa korupsyon, iligal na droga at mataas na presyo ng mga bilihin sa mga dapat tutukan at bigyang solusyon ng Administrasyong Marcos Jr. Ayun. Ang problema nga, partner Jason, Rubrico, no? Hindi naman yung hindi sila doon nakafocus eh. Ang ginagawa nila, mas inuuna pa nila yung pagpapatahimik sa mga kritiko nila kaysa gampanan yung mga tungkulin nila. Kanina lang, 3 na naman na social media account ng SMNI ang ginurgur nila. Ginurgur na naman nila mga kababayan. Last week, 3. 3 pages na sa Facebook. Ngayon, 3 na naman. Akala nila kasi pagka tinake down nila ng tinake down yan,
titigil ang SMNI. Aba, lalo nyong pinaiingay ang SMNI at ang mga banateros dahil sa ginagawa ninyo. Kayong mga ulupong, kayong mga traidor, ha? Akala nyo, mapapasuko nyo ang SMNI, mapapasunod ninyo, mapapaluhod ninyo. Hindi! Dahil habang ginigipit ninyo, lalo kaming magpupumigla sa inyo. Yan ang tatandaan ninyo. Wala naman mga utak ito eh. 'Di ba? Kita mo, hirap na nga sila ipagtanggol ng mga alipores nila. Alipores ni Marcos. Tulad kanina, halimbawa, lumabas sa survey, tumaas na naman yung poverty rate. Alam nyo kung ano sabi ng Malacanang? Sa poverty rate? Eto. Ang sabi ng Malacanang, bukin ang inan to. Sabi dito, Malacanang, nagtataka kung bakit marami pang nakakaranas ng gutom. Nagtaka pa kayo, ha? Saan kayo humuhugot ng hiya? Nagtaka pa kayo kung bakit maraming gutom na Pilipino? Ha? Sabi ni Precious Jeneline Villapuentes, paano ba ang pinaglalaanan ng oras sa panahon ni Bangag Marcos Jr. yung suminghot? Sabi niyo, di ba? Ito, kulang sa trabaho at standard sa trabaho, mataas ang standard, mababa sahod, 50-50 ka maging regular at marami pang... Yun ang problema sa atin. Sa kabila ng kaliwat kanan, na ayuda, gutom pa rin ng mga tao. Di ba dapat mas maginhawa ang buhay ng mga Pilipino dahil umuulan ng ayuda? Pero bakit parang baliktad ho ata? Tanungin nga natin si Claire Castro. Claire, naknanto ako, Claire, nagtaka pa kayo kung bakit? Eto Abante News siyang nag-post niyan. Hindi tayo. Nagtaka pa sila kung bakit. Marami daw nagugutom sa kabila ng napakaraming ayuda. Tapos ito, pinagtatanggol nila yung ayuda, ha. Ito, ayuda. Saan yung ayuda? Claire, labas. Nasaan si Claire? Wala si Claire, Ito. Claire. Ano sasabihin mo sa tungkol sa ayuda, Mahirap Claire? po kasing ihinto Bakit? ang pagpibigay ng ayuda. Bakit? Walang mapupunta sa bulsa? Bakit mahirap ihinto ang ayuda? Unang-una, wala namang malinaw na vision, malinaw na patakaran yung ayuda. Naakap na yan. Bakit mahirap alisin? Sige nga. Sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, di umanon tumataas ang hunger rate. Di ba? Huli, buti inamin mo. Sabi sa survey, tumataas ang hunger rate. Nasaan si Larga doon? Yung Poverty Alleviation Secretary, nasaan? Putangin na mo ganun, bobo ka talaga eh. Parang wala ka naman nagagawa sa poverty Di ba? Kung makapagsalita ka, parang ang galing-galing mo, di ba? Sabi ni Gadon dati, wala. Yung mga Duterte, baka 5 milyon lang naman ang ano niya. Nasupalpal siya nung birthday ni PRRD. Putangin na, saan ka nakakita ng isang dating presidente, buong mundo nag-celebrate ng birthday? Kahit si Bongbong Marcos, kumain pa ng bakal yan, kumain pa ng apoy yan, kayo-kayo lang mag-celebrate ng birthday niyan. Kayong mga uto-uto, mga bobo, katulad mo Gadon, Larry Gadon, nakakala mo kung sino ka magsalita, pukin ang ina, eto sa paglabas ng survey na ito, halatang-halata na wala kang ginagawa. Walang epekto ang pagiging poverty alleviation, diba? Walang kwenta, walang silbi, pare-pareho kayo talaga. Tuloy. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito.
Baka naman kasi ikaw naman, Claire, nagbubulag-bulagan ka. Baka yung ayuda, Claire, baka sa iba na pupunta, Claire. Oo. Anak ng tokwa naman, Claire. Umayos ka nga. Oo. Hindi po ito Ano? mapapahinto agad-agad ng Oo. administrasyon. Ay, hindi talaga. Hindi talaga mapapahinto yan kasi mag-eleksyon. Ginagamit nga yung ayuda na yan para sa eleksyon, di ba? Para panuhol, legal na pambibili ng boto, di ba? Di ba? Tuloy. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para... Sinanay nyo kasi. Sinanay nyo kasi. Dahil nandami-daming ayuda. Imbis na guminhawa ang buhay ni Juan, lalong naghikaos at lalong tumaas ang kagutuman sa Pilipinas. Bakit? Pinapaasa nyo sa ayuda eh. Dumadating sa punto na ayaw na magtrabaho ng mga Pilipinong iba, lalo na yung mga tamad na payosi-yosi lang sa kanto, painom-inom lang ng gin, di ba? Patong-it-tong-its lang sa kapitbahay ng mga marites, di ba? Tapos bibigyan ng ayuda. Di ba? Inuutusan yung maging tamad. At yung mga nagbabayad ng tax, kawawa. Di ba? Dahil sa mga nagbabayad ng tax, doon yung kinukuha yung pang-ayuda. Bali-balita ko, uutang na naman si Makuya. Uutang na naman si Marcos Jr. ng bilyong-bilyong piso. Di ba? Kung kinain ng dami utang, wala naman nagagawa. Walang infrastruktura. Hindi na maintain yung mga kalsada. Maayos na kalsada, bubungkalin, sisirain, pababayaan, nakatiwangwang. Yung pauwi sa Bicol, walang hiya. Parang sungkaan na naman. Ay pag umuwi ako sa Bicol, magtatanim ako ng palay dyan sa sa kalsada. Kasi sungka-sungka na naman eh. Tapos, tangin na mo, Claire. Para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Pantawid sa pang-araw-araw. Tangin na yan. Claire! Walang hiya ka talaga, Claire. Yan ang problema sa mga Claire, no? So mga laruang disusi. Hirap na hirap ka na ipagtanggol ang amo mo, Claire, Ano gagawin natin, Claire? Walang hiya, Eto, nakikita ko yung mga kaanan nyo, eto, yung kagabi, 60,000 lang daw yung umatin sa birthday ni PRRD. Walang hiya talaga. Pare-pares na kayo, no? Magsabay-sabay kaya kayo magpa-drug test. Baka mamaya may problema na kayo. Ako po, mahirap yan, eto, tingnan natin. Alam nyo kung bakit galit na galit si PRRD? Galit na galit si Marcos kay PRRD. Nagsiselos siya. Nagagalit siya. Dahil sa kabila ng wala na sa pwesto, si Pangulong Duterte, mas mahal siya ng tao kaysa kay Junior. Kaya nagdadamdam siya, nagagalit siya kay Pangulong Duterte. Kasi yung pagmamahal na ibinibigay ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte, kahit kailan, hindi niya mararamdaman yun. Ito patunay dyan. Duterte as a normal citizen na lang. Dahil wala na siya sa pwesto, wala siyang kapangyarihan ngayon, pero bakit siya pa rin ang gusto ng tao? Pero popular pa rin siya, no? Bakit siya pa rin? Napakasakit nun sa isang taong nasa pwesto o presidente man, ano man. Kaya naman pala. Kaya pala nasasaktan si Bongbong Marcos Jr. Kasi mas mahal si PRRD ng Pilipino, di ba? Ano yung sinasabi ng mga Pilipino? PRRD, balik ka na, hindi na kami galit. Ano sinasabi nila kay Marcos? Marcos, alis dyan. Dahil na masasaktan talaga ako dyan. Lalo na kung patanga-tanga ako, wala akong pinag-aralan. Di ba? Yung hindi ako marunong kung hindi ka marunong magbalanse ng mga damdamin, reaksyon sa alobin, masasaktan ka talaga dyan. Balita ko, ito si Bongbong Marcos, hindi naman tapos to. Di ba? Mahirap. Di ba? Mahirap yan. Masakit yon dahil ang gusto pa rin ng taong bayan ang nawala na sa pwesto. I like your point, Atty. Mark Sanilala. Wala kaya, nandiyan pala si Nandiyan pala si Ka Eric, Ka Eric, magkaibigan man tayo, Kung ikaw nakaupong presidente,
medyo makakaramdam ka talaga ng level of insecurity. Kasi ang minamahal at pinapalakpakan kahit ikaw ay nagmamarcha sa isang parade ground o kaya sa isang pagtitipon, ang isinisigaw, Duterte. Yes. At hindi BBM. Yes. At nakita yan sa social media. Psychologically, sa psychological perspective nito, ang isang tao... Ayan, ito si Lala, oh. Si Lala Vinson. Oh. Anak ito ni Roy Vinson. Oh. Anak ni Roy Vinson niya. Ganda, oh, di ba? Oh. Girlfriend niya yung kaibigan nating abogado, eh. Oo. Tuloy. Hindi nabibigay sa kanya. Minsan ka lang maging presidente sa isang bansa. Correct. At matagal pinrepaire yun ni BBM. Even before his term, naging vice president siya ay Duterte as a normal citizen na lang. Dahil okay. Oh. So yung tipong naglalaway na si Marcos, ay mamahalin na kami ng mga tao. Oh. O ngayon na, nakaupo na sa pwesto eh, no? Mas mahal pa rin si Rodrigo. Kasi nga, mga dispalinghado mga ulo nyo. Oh, saan pa ba yun? Wait lang Ano ba mga ibabalita natin dito? Wait lang, baka meron pa dito. May ibabalita pa ba tayo? Oh. Wala eh. Puro kabangagan ang pinagagawa eh. Katulad nito Oh. Actually mga kababayan, ito nangyayari ito ngayon para malaman nyo rin. Yang mga rally-rally ni Pastor Apollo Sikibuloy, hindi po yan pinapayagan, Lalo-lalo na yung mga mga lugar na hawak ni Marcos, yung mga rally-rally, yung mga town hall meeting ni Pastor Kibuloy, hindi po yan pinapayagan, Para nga naman hindi makakuha ng boto si Pastor sa mga lugar kung saan hindi siya kilala, 'di ba? Kaya ang ginagawa natin ng SMNI, ng KOJC, lahat ng mga sumusuporta kay Pastor, nagpupunta kami sa mga barangay. Nakikipag-usap kami sa mga tao, mata sa mata, puso sa puso. Pero karamihan sa mga lugar na gusto namin puntahan, hindi pinapayagan, hindi binibigyan ng permit. At yun nga dyan sa Zambales, no? Diyan sa Zambales, yung rally dyan, muntik pang hindi matuloy. Kasi nakaset up na doon yung rally doon sa simultaneous na rally noong nakaraang linggo, may pumunta doon na bakla. May pumunta na bakla doon, nakikiusap doon sa organizer ng rally na baka pwedeng sila daw muna gumamit ng stadium. Hindi pumayag. Hindi pumayag yung organizer na ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi pag pinayagan nila yon na maglaro yung mga baklang yun, hindi naaalis yun doon. Buti na lang hindi pumayag. At ito, sa Zambales pa rin ito mga kababayan. Sa Zambales, ito ang diskarte sa Zambales. Pag ikaw kaya kalaban sa politika, yayariin ka. Ito. Candidate at ang kanyang mga taga-suporta sa Olongapo City sa kabila ng umunoy pagtatangkang pagsabotahe sa kanyang pinakaunang rally sa lungsod. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng kontrobersyang ito? Ating alamin sa balita ni Franco Baranda. Pirmado ng mayor yung permit. Pinayaran ko pa yun. Nagbayad ako ng 10,000 at isang 1,000 per hour daw ang bayad dito. So, dapat ito explain to. Explain nila sa tao. Tao ang magagalit sa kanila dahil ilang libong tao nandito ngayon. Hindi naman namin iimbitahin ito ng ganitong oras kung hindi sinusunod yung permit. Kagabi pa to eh. Ito ang matinding reaksyon ni Arnold Vegafria. Tumatakbo bilang alkalde ng Olongapo City, Zambales. Ayon sa kanya, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang nagngangalang Butch, ang head ng venue ng Rizal Triangle Park, Olongapo City, Zambales, kung saan gaganapin ang kanyang rally. Ayon sa mensahe, maaaring nang mag-set up ng alas 12 ng tanghali upang maging handa bago ang nakatakdang pagsisimula ng rally pagsapit ng alas 5 ng hapon. Ngunit nang dumating ang itinakdang oras, wala pa ring set up na nagaganap at patuloy pang ginagamit ang lugar para sa mga sports activities, isang bagay na labis ikinadismaya ni Vegafria. March 29, 12 noon hanggang 11 p.m.
nagtataka kami bakit nandito pa itong mga ano, dapat dyan by 12 noon, tapos na sila, di ba? And nandiyan pa at hindi allowed gamitin at hindi pwedeng gamitin ang lugar nila. Hindi ko alam kung ano yung plano nila dito. Hindi ko alam kung sinasadya ito o talagang nag-double booking lang talaga sila. Hindi ito ikatutuwa ng taong bayan. Lagong magagalit sa kanila. Yan ba? Kaya ako, ang aking plataforma talaga ay pagbabato. Dapat baguhin nila yung sistema nila. Kung ganito ng ganito, wala mangyayari lalo sa Olongapo. Ngunit sa kabila ng aberya, matapos ang ilang oras ay natuloy rin ang rally ni Vegafria, isang patunay ng dedikasyon at determinasyon ng kanyang kampo para maihatid ang mensahe sa mamamayan ng Olongapo City. Masaya ako ngayong gabing ito dahil kahit na-delay ang aming programa ng ilang oras, ay ang tao nag-stay ka. So almost 3/4 ang nawalang audience ko ngayon. Ang aking mga supporters dahil masyadong late na nag-start ang aming programa dahil sa alam mo sa nangyari. Pero pinakita mo ang mga loyal supporters kahit pa paano may libo-libong tao pa rin na nandito na nagmamahal sa akin. Dagdag pa ni Vegafria, ito pa lamang ang simula ng kanyang kampanya bilang alkalde ng lungsod. Aniya, ilan sa kanyang mga pangunahing plataforma ay ang pagpapalakas ng turismo at ang matinding paglaban sa korupsyon maging sa lokal na pamahalaan. Yan, okay? Yun po mga kababayan. 'Di ba? Ugaling Marcos yung ganyan eh. Yung magrarally ka tapos pipigilan, lalagyan ng truck. Pipigilan, haharangin yung mga mag-a-attend sa rally, 'di ba? Yun ang mga naranasan natin doon sa Maisog Rally dati. Lalagyan ng truck, kung ano-ano mga dahilan ng mga bayan-bayan kung bakit hindi pinapayagan, 'di ba? May permit na tapos biglang babawiin, 'di ba? Katulad din nangyayari dito. Ako naniniwala ako na ito politika rin ito eh. Oo. Kasi may mga naririnig-rinig tayo diyan sa Zambales na 'yan eh. Oo. Kaya ano 'yan eh, kay Kungkung 'yan eh, 'di ba? Yung maingay din na kongresista, yung Kungkun ba 'yun? Oo. Taga diyan sa Zambales, sa Olongapo. Oo. Yan po, diyan nagpo-focus po ang gobyerno ni Marcos Jr. Diyan po nagpo-focus sa mga ganyang mga gawain, 'di ba? Pero yung problema sa bansa natin, lalo na itong kagutuman na dapat number 1 na itong kanilang inaampat, yung kagutuman. Pero tingnan nyo, mga kababayan, ha? Ngayon po, wala naman tayong pandemya. Wala tayong kinakaharap na problema sa bansa. Ang problema lang naman natin sa ating bansa ay yung pamumuno eh. Pero yung tipong dapat kagutuman, dapat wala naman yan eh. Kasi wala namang pandemic, wala namang gera, maayos naman na namumuhay ang mga tao. Pero, ang problema, bakit ganito? Lumilibel yung kagutuman ngayon, lumilibel noong panahon ng pandemya. Ayan 2020. Ayan yung bandang dulo, mga kababayan. Ayan, meron kasi dyan. Ayan, nakikita nyo. 1999, 98, 99, 2000, 2001, hanggang 2024. Okay? So, kung makikita nyo, itong 20 sa baba, ayan sa baba, yung 20. Ayan. Yung 20 sa baba, 2020 yan. Ibig sabihin, 2020. 2020, 21.1% yung poverty rate kasi meron tayong pandemya nung panahon na yon. Pero ngayon, 2024, nung nakaraang 2024, pumapandemic yung poverty rate. Ayan diba? Pumapandemic. Wala naman tayong pandemic. Wala naman tayong gera. Wala naman tayong disease. So, baka baliktad. Baliktad ito. Akala nila pag mataas na ganyan, maganda yan. Pangit ho yan. Matindi. 21%. My God. It's alarming. Pasyalan nga natin yung ni Sastro Gando. Baka may iba pa dito. Bagong update. Ano to? Pag-usapan natin ang level ng gutom sa Pilipinas bago mag-midterm. Wala. Tapos na ito.
Sabi to, this graph shows the comparison of hunger incidence of households in 4 areas as per SWS. This shows the level of hunger during the 3rd year march of each president. Pinoy, Duterte, DBM, BBM, March is SWS last survey before the merge. Ito. Ito, yung Duterte, yung yellow, Pinoy. Yung Duterte, green. Yung pula, BBM. Ito daw mga kababayan, itong graph na ito ay pinapakita yung comparison ng poverty sa Pilipinas noong tumungtong ng 3 taon si Pinoy, si Duterte, tsaka si BBM. Ang Pinoy, yung yellow. Duterte, green. BBM, March. 3 taon, si Pangulong Duterte, ang baba ng poverty rate sa NCR, sa Balance Luzon, sa Visayas mababa, lalo na sa Mindanao, napakababa ng poverty rate. Ng green, di ba? Pero tingnan mo yung pula. Amazing talaga si BBM, no? Tatanga-tanga kasi. Tatakbo-takbong presidente, wala naman palang alam. Di ba? Ayan po, mga kababayan. Diyan po natin makikita. SWS po ito, survey, SWS. Ayan. Saan pa ba? International. Wala naman dito eh. Basta ako, I'm very excited na sa 1 million housing per year ni BBM. 3 years na, so I expect kahit 1.5 million. Go, Popsi. Isa pa yan. Yung pangako niya, di ba? Budol talaga eh. Yung pangako niya na 1 million. 1 million na pabahay sa 1 taon. 3 taon na. So may 3 million na ba napatayo nitong bahay? Tawa, parang wala ka tayong marinig kahit posting na itatayo ito eh. Diba? So anyway, mga kababayan, ganyan po ang lagay ng Pilipinas ngayon. Kaya nga, napaka-importante, napaka-importante mga kababayan na marinig nyo po ito. Nasa na yon? Dapat marinig nyo po ito dahil napaka-importanting bagay po nito. Nasaan na? Wait lang Nasa na tuloy? Nasa na? Nawala. Ayan, hindi ko na tuloy Ito. Ayan, pakinggan nyo muna to bago tayo magtapos Yung mga nagtraidor kay wag nyo iboto. Yung mga nagtraidor kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Yan. Considering nakita natin na hindi lang libo-libo, milyon-milyon po yung nakikita nating supporters. Sa tingin mo, naniniwala ka ba magkakaroon ng revenge votes pagdating po sa halalan o senatorial elections po? Yes po, ako naniniwala dyan. Kaya nga ang panawagan ng Duterte Youth Party List sa ating mga kababayan, sa napakaraming mga Pilipino, huwag nyo iboto yung mga nagtraidor kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso na inimpeach siya. Dahil alam natin, mayorya ng mga Pilipino, mayorya ng mga syudad at distrito, ibinigay ang boto kay Sara Duterte, kaya siya ang pinakabinoto na Pilipino sa buong kasaysayan ng bansang ito. Tapos, sasabihin lang ng mga kinatawan ninyo, representing you, they impeach Sara Duterte, they are definitely not representing you. Pangalawa, dyan sa mga senador, alam nyo, masabi ko, mula sa inyong Duterte Youth Party List, kapag ang isang politiko, isang party list, isang senador, walang paninindigan sa mga issues ng bansa, walang paninindigan yan para sa inyo. Di ba? Bakit walang nagsasalita dyan sa mga kaalyado ng Administrasyong Marcos na tumatakbong senador patungkol kay Pangulong Duterte? Yan ang issue ngayon ng bansa, tapos nananahimik sila. Ano na lang aasahan ninyo? Kapag kayo ay nagahasa, nasaksak at napatay, magsasalita sila para sa inyo? Hindi sila magsasalita para sa inyo. Yung iba dyan nagpapakilala ng mga party list para sa OFWs. Kitang-kita nyo na ang dami ng OFWs na galit. Wala pa rin silang sinasabi patungkol kay Pangulong Duterte.
Yung ibang party list dyan, patungkol sa paglaban sa mga kriminalidad at terorista, hanggang ngayon hindi pa rin nagsasalita patungkol sa teroristang NPA. Yung ibang party list dyan nagsasalita patungkol sa mga inaapi. O inaapi na ang mga Pilipino ngayon dahil inaapi ang ama ng sambayan ng Pilipino, Rodrigo Duterte, hindi pa rin nagsasalita. Kaya masabi ko sa inyo, sa napakaraming tumatakbong party list at tumatakbong senador, kung sila ay hindi nagsasalita ngayon patungkol kay Pangulong Duterte, wala silang paninindigan bilang politiko, masabi ko sa inyo, wag nyo silang iboboto at susuportahan dahil kung wala silang paninindigan para sa napakalaking issue ngayon ng bansa, mas wala silang paninindigan pag may nangyaring masama sa inyo. Dahil hindi sila magsasalita para sa inyo kapag kung anumang mangyari sa inyo, hindi nila kayo kakampihan. Ang kinakampihan ng karamihan dyan, kung nasa ng pera, kung nasa ng ayuda, at kung sinong magbibigay sa kanila ng limpak-limpak na pangbili ng boto or pang-organisa ng kanilang mga kampanya. Yan. So wag po nating iboboto mga kababayan. So nakita naman natin yung puwersa ng mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, hindi ho ba? Milyon-milyon yan sa buong Pilipinas, sama pa natin yung mga nagrally sa iba't ibang panig ng mundo, 'di ba? So kitang-kita natin ang puwersa. Kaya yung mga sinasabi nila na malakas sila, mananalo ang alyansa nila, wala, yan po ay mga reverse psychology nila. Siyempre, alam ka naman sabihin nila na mahina sila. Hindi na sila binoto ng mga tao. Lalo sila nalagasan. Pero, sa nakikita po natin ngayon, mga kababayan, yung ginawang 80th birthday celebration ni Pangulong Duterte, doon natin nakita na malakas pa rin ang pulso ng bayan para sa mga Duterte. Malakas pa rin ang popularity at pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte dahil nga naman marami silang nagawa sa bansang ito. Lalong-lalo na si Pangulong Duterte. Kaya ngayon, mga kababayan, na midterm election, dito natin ibuhos ang ating galit. I-vote natin ang pinakamatinding higante na magagab na pwede nating gawin sa matahimik, matiwasay at peaceful na paraan. Iboto natin straight PDP laban. Yun po, pag ginawa natin yun, nakaganti na po tayo. May pasok lang natin lahat ng taga PDP laban, nakaganti po tayo. Nakaganti na po tayo. At makakasiguro na tayo na hindi mai-impeach si BP Sara Duterte, may pag-asa tayo sa 2028 na manalo si BP Sara Duterte. Ha? So ngayon, mga kababayan, marami mga nagtatanong, ano na, what's next for the Philippines? Ito po ang next, midterm election. Doon tayo gumawa ng people power. Straight, PDP laban, ilagay nating number 1, si Pastor Apollo Sikibuloy, dahil best friend yan ni Pangulong Duterte. Hanggang dito na lang muna, mga kababayan, dahil medyo mahaba-haba na once again. This is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magkita-kita po tayo sa susunod nating upload.